Sama-sama tayong magiging Saksi! Mga kapuso, bago sa saksi, handa na ang detention facility sa Senado para kay Mayor Alice Guo sakaling maaresto o sumuko ang alkalde ayon kay Senate President Cheese Escudero. Ayon sa abogado ni Mayor Guo, pinag-iisipan na ng kanyang kliyente kung kailan at paano siya susuko sa Senado. Saksi, si Darlene Kai. Ang mga class picture na ito mula taong 2000 hanggang 2003, kuha sa Grace Christian High School sa Quezon City na ngayon Grace Christian College. At ayon sa mga ilang dating estudyante, ang isang bata sa mga litrato tinatawag nilang Waping na may apelidong Go. Heto siya nung grade 1, nung grade 2 at grade 3. Tugma sa sinasabi ni Senator Sherwin Gatchalian sa nakaraang pagdinig ng Senado nang ilabas ang school records at alien certificate of registration na ginamit ni Go sa pag-enroll. Nagpasa rin daw si Go ng birth certificate galing China. Dalawang kaklase ni Go ang nakausap ko sa kondisyong itatago ang pagkakakilanlan para sa kanilang seguridad. Isa sa kanila, seatmate daw noon ng alkalde. Naalala ko lang bigla, may Waping po ako na classmate ng grade 2. Pag-uwi ko sa bahay, sinerch ko yung class picture namin. Tapos, yun nga, parang may ang galing kasi may resemblance nga siya. Sa itsura raw ni Waping, mas matanda siya sa kanila. Parang ilang years, 3 years, 4 years older siya. Isa rin siya sa pinakamatangkad na girls. Bukod sa tangkad niya, mas mature siya kumpara sa class namin. Hirap din daw ang kaklase mag-Tagalog at Ingles, pero biyasa sa Chinese. Yung Chinese accent niya before talagang mas makapal kumpara ngayon na kaya na niya mag-Tagalog. Pero nung naalala ko, pero barok putol-putol. Sa pagkakatanda rin ng aking nakausap, Parang naging teachers namin ng element, parang wala namang rupil. kinumpirma rin ng isang nakausap ko ang mga litrato. Nagkataon na nag-scroll ako ng Facebook. Sabi ko, ba't parang familiar? Hinanap ko sa bahay yung class pictures ko ng grade 1, grade 2, grade 3 kasi naitago ko pa siya. And nakita ko, yun pala yung parehong picture. So nakita ko na classmate ko pala siya ng grade 1. Tapos nakita ko din, chinek ko din yung ibang class pictures ko. And pati grade 2 pala classmate ko din siya. Sinubukan namin pumunta sa Grace Christian College pero hindi kami pinapasok sa gate ng village. Hindi pa rin sila sumasagot sa aming email at message. Ayon kay Senate President Cheese Escudero, handa na ang magiging detention facility ni Go, oras na mahuli o sumuko siya. Gayon din ang iba pang nasa arrest order. May aircon, bunk beds at nasa tabi mismo ng PNP office sa Senado. Pwede rin daw makasama ni Mayor Go ang kanyang kamag-anak doon. It's a detention facility na. It's a room, air-conditioned, with its own restroom, with bunk beds, katabi mismo ng PNP. In-inspection ko na kanina at kung sakasakali para matiyak ang seguridad ni Mayor Go, ay doon namin siya idedetina kasama yung kanyang mga kamag-anak. Maayos naman daw ang lagay ni Nancy Gamo, ang sinasabing accountant ni Go na unang maaresto nitong weekend. Ayon pa kay Escudero, oras na mahuli o sumuko si Go, pwedeng hilingin ni Go na mapalaya siya. Pero yan ay kung papayag ang komiting pinamumunuan ni Senadora Risa Hontiveros. Kung makukumbinsin niya yung komite, si Senator Risa, na hoy, nagkataon lang na ganito pero mag-a-attend na ako, nangangako ako. Mayor ako, you can release me on my own recognizance, kilala ko sa komunidad, kung papahintulutan ng komite, walang dahilan para hindi ko rin pahintulutan yan. Ayon sa abogado ni Go, nasa Pilipinas pa rin ang alkalde. She's contemplating kung kailan siya at paano siyang susurrender sa jurisdiction ng Senado. Kung atin mag-susurrender siya ngayon, matagal siya madidetain hanggang sa next hearing, which is I think July 29. Kung dadalo siya, siyempre, during the hearing na, di ba? Mayor Alice Guo o Guo Huaping, kung nakakapag-Facebook ka, siguro naman kaya mo nang humarap sa Senado. Ginamit mo pa ang Facebook para sa pagpapakalat ng fake news na Pilipino kayo. Hindi ka Pilipino. Dagdag ni Senadora Risa Hontiveros, batay sa impormasyon anya mula sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC, ang kumpanya ni Go na Baofu may direktang transaksyon sa account ni Hong Jiangyang, kapatid ni Michael Yang na dating economic advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. May transaksyon din daw ang kumpanya ni Go sa incorporator ng Hongsheng, ang pogo na ni Raid sa Bamban. Who is Hong Jiangyang, you may ask? Kapatid po siya ni Michael Yang. Yes, the same Michael Yang na dating economic presidential advisor puno ni Duterte. In short, the money of Michael Yang's brother
was used to fund the Hong Sheng, the raided Bamban Pogo. Sabi pa ni Hontiveros, si Hong Zhangyang ay may kaugnayan naman kay Gerald Cruz, isa rin sa incorporator ng Pharmaly Biological. Naging kontrobersyal ang Pharmaly noong Administrasyong Duterte dahil sa issue ng overprice na medical supplies. Sabi ko nga, mukhang one big happy Pharmaly pala itong mga Pogo at Pharmaly members. Baka nga itong Pharmaly pala ang farm na kinalakihan ni Alice Guo. Wala pang pahayag ang kampo ni Michael Yang sa mga pahayag ni Hontiveros. Pero nauna nang sinabi ni Yang na wala siyang koneksyon sa illegal na Pogo. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai ang inyong saksi. Patay ang isang miyembro ng LGBTQIA+ community matapos umanong martilyuhin sa ulo ng karelasyon sa Davao City. Natagpuan naman sa Laguna ang bangkay ng isang babaeng isang buwan nang nawawala. Saksi, si Emil Sumangi. Maghahating gabi nitong Biyernes sa masukal na lugar sa Barangay Santa Cruz, Bai, Laguna, natagpuan ang bangkay ng babaeng isang buwan nang nawawala. Nag-coordinate po dito ang NBI team, si Attorney Valencia, regarding raw sa information sa follow-up investigation nila regarding dito sa missing person na nawawala noong June 10 sa Quezon City. Humigit kumulang 500 metro ang layo mula po sa main road kung saan ako nakatindig ngayon, sinasabing natagpuan ang bangkay ng biktima. Doon po sa looban na iyon, pumasok ang mga kagawad ng National Bureau of Investigation para i-recover ang bangkay Biyernes ng hating gabi. Ayon sa NBI, naagnas na ang bangkay ng biktima at nakagapos pa ang paa. Walang nakatira malapit sa crime scene kaya wala ring makuhang impormasyon para makatulong sa investigasyon. May mga nakatira pero medyo medyo malayo na po siya dun sa mismong pinagtapunan ng pinakuhanan ng bangkay. Ayon sa PNP Anti-Kidnapping Group, kinumpirma na ng kaanak ang pagkakakilanlan sa biktima at matapos dalhin sa Quezon City ay agad nang ipinakremate. Nagsasagawa pa ng investigasyon ng Lead Investigation Unit na NBI. Sa Davao City, natagpuang nakadapa at may sugat sa ulo ang bangkay ng 30 anyos na miyembro ng LGBTQIA community. Sa loob ng kwarto ng kanilang bahay kahapon ng umaga, ang suspect sinasabing karelasyon ng biktima. Base sa investigasyon, ayon sa nakasaksi, nag-inuman pa ang dalawa noong Sabado ng gabi. Ang rason magudan ni sir is selos based sa investigation na nakuha nato sa suspect. Kaya last Friday na sila kanang panaglali sir based sa statement nga nakuha nato sa ilang silingan. Linggo ng umaga nang makita ang suspect na lumabas sa bahay ng biktima, nadakip siya kinagabihan sa bayan ng Malalag sa Davao del Sur kung saan siya nagtago. Maharap sa reklamong murder ang suspect na hindi na nagbigay ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, ako si Emil Sumangi lang inyong saksi. Bago sa saksi, tumilapon ng isang lalaki matapos mabangga ng kotse sa Batangas City. Sa kuha ng CCTV, pasado 1:00 ng hapon kanina, makikitang tumatawid ang lalaki sa kalsadang sakop ng Barangay Balagtas. Mabilis namang dumating ang kotse at tumama sa windshield nito ang biktima. Bumaba ang sasakyan ng driver nito at sa tulong ng mga residente, sinakay nila ang biktima sa tricycle na nagdala sa kanya sa ospital. Wala pang impormasyon ng pulisya sa lagay ngayon ng biktima. Sabay sa paghahanda para sa balik eskwela, ang mahigit 2 piso kada kilowatt-hour na dagdag singil ng Meralco ngayong buwan ng Hulyo. Paano pagkakasya ng ilan ang kanilang budget? Pinulsuhan yan ni Maki Pulido sa Barangay Saksi. 2 linggo na lang, pasukan na ulit sa ilang paaralan. Sasabay sa dagdag gastos ang mahigit 2 pesos per kilowatt-hour na taas singil ng Meralco ngayong Hulyo. Tinanong namin ng mga kapuso online, anong gagawin ninyo para magkasya ang budget sa gastusin? Sagot ng isa, magbabawas muna sila sa paggamit ng appliances para makatipid sa kuryente. Magpapaypay na lang daw ang isa habang ang isa pa gagamit ng kandila bilang ilaw at magbubukas ng bintana para hindi gumamit ng aircon. Magkukusot daw muna ng labahin ng isa pa para makaiwas sa paggamit ng washing machine at magtatakda na lang ng oras sa paggamit ng telebisyon. Tsaka pag walang gamit ng rep, tanggalin mo. Yun na lang ang diskarte namin dyan para makatipid kami. Magtitipid sa pag-electric fan, total medyo malamig-lamig naman na. Tsaka sa TV, iwas-iwas na rin total, may cellphone naman eh.
Apektado ng rate hike di lang mga bayarin sa bahay kundi pati sa negosyo. Mahina na nga raw ang bentahan sa tindahan ni Luisa. Kumakain pa sa kita niya ang buwan ng Meralco bill na aabot sa 5 hanggang 6,000 pesos. Nag-iisa na lang ang kanyang pwesto mula sa 3 tindahan nila bago ang COVID pandemic. Dahil masyadong malaki nga po ang natuko ng kuryente. Generation charge ang may pinakamalaking ambag sa rate hike, sabay sa pagtaas ng transmission charge, buwis at iba pa. Dahil dyan, ang kabuang electricity rate ngayong Hulyo tumaas sa 11 pesos and 60 centavos mula sa 9 pesos and 45 centavos noong Hunyo. Sabi ng Meralco, bumaba lang naman ang June billing dahil sa utos ng Energy Regulatory Commission na gawing 4 na buwang installment ang dapat sana'y taas-singil noong Hunyo. Kaya para sa July billing, babayaran din ang deferred payment na 77 centavos per kilowatt-hour na ikakarga sa electric bill kada buwan mula Hunyo hanggang Setyembre. Meron na kaming disclaimer as early as last month na pagpasok ho ng July, anticipate nyo na po na malaki yung magiging pagtaas sapagkat babalik sa dating normal na level yung presyo ng kuryente plus yung sisingilin na deferred cost. Ang electricity rates depende sa konsumo mo ng kuryente. Kung higit sa 200 kilowatt-hour ang konsumo mo kada buwan, mas mataas din ang singil. 430 pesos ang dagdag na babayaran sa electric bill ng mga kumukonsumo ng 200 kilowatt-hour kada buwan. 860 pesos naman sa mga 400 kilowatt-hour ang konsumo at mahigit 1,000 piso kung 500 kilowatt-hour kada buwan. Susubukan pa raw kumapit ni Luisa. Tsaka po kahit mahina at ganun ay tuloy-tuloy kaysa naman mapatigil. Sa Agosto, may pag-asang bumaba ang singil. Inaasahan kasing bumaba ang demand sa kuryente, kaya't maaring bumaba na rin ang bentahan nito sa spot market. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, ang inyong saksi. All systems go na para sa ikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos ayon sa House Secretary General. Nag-walkthrough na rin ang Interagency Committee para sa pagdating ng Pangulo sa rear entrance hanggang sa pananatili niya sa holding room at sa pagpasok at pag-alis niya sa session hall. Isang linggo bago usona ng Pangulo, naghahanda na rin ang mga magrarally kasama ang mga tutol sa PUV modernization. Saksi si Joseph Moro. Bago na ang istasyon ng EDSA Bus Carousel sa bandang North Avenue na nasa tapat ng Philam Subdivision at malapit sa isang bagong casino complex at istasyon ng ginagawang subway. Isa rin ito sa mga busway station na merong elevator para sa mga may edad at may kapansanan. Yun nga lamang, may mga nagbabasag na ng elevator na gawa sa salamin o kaya na may sinisira ang wiring. Ingatan po natin kung kulong siya at hindi nakikita yung tao sa loob, pwedeng mulan ng krimen ito. Isusunod na ang mga CR na i-require daw sa kumpanyang mananalo sa privatization ng carousel. Siguro magiging part yan ng terms of reference natin. Habang ang bus system sa EDSA inaayos, ang modernisasyon sa mga jeepney patuloy na sinasalubong ng pagkwestiyon. Tinawag yung palpak kaya ipoprotesta yan ng grupong Piston at Bayan sa araw ng State of the Nation Address ng Pangulo sa Lunes. Tatangkain daw nilang lumapit sa batasang pambansa. Dapat malapit ang mamamayan doon. Talagang isusubok yun. Ang MMDA naman magpapakalat ng lampas sa 1,000 mga enforcers para sa SONA. Ayon sa MMDA, hindi naman daw buong araw na sarado ang Commonwealth Avenue dito sa Quezon City para sa SONA ng Pangulo. Siguro mga mid-afternoon namin isasara yung pong Commonwealth portion noon. Magkakaroon naman ng zipper lane kaya kumbaga hindi total closure. Kabilang sa kinikwestiyon ng Piston ang Board Resolution ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB na pumapayag sa mga hindi umano consolidated na mga jeepney na magbiyahe sa ilang rutang konti ang jeep. Lampas 200 mga ruta umano ang mga may hindi nag-consolidate sa Metro Manila. Sa mga probinsya naman, mahigit 2,000 ang rutang konti ang nagpa-consolidate, pinakamarami sa Cordillera Administrative Region. Kukulangin yung sasakyan, law of supply of demand, mahihirapan sumakay yung mga pasahero. Binabulaanan niya ng LTFRB, sadyang konti lamang daw ang mga tradisyonal na jeepney sa mga rutang nakalista. Kaya hindi makapasok o makabuo ng mga kooperatiba na 15 ang required na unit. Exempted sa consolidation, gawa ng hindi talaga nila kaya
na mag-consolidate sa numero nilang 4 at pababa lang. This is the only exemption. Paliwanag pa ni Guadis, pinatatakbuhan nila sa mga kooperatibang nag-consolidate ang mga rutang walang nag-consolidate. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.